Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan po natin ngayon. Eto po, demurrer is granted. Malaya na si Leila de Lima. Patay kayo ngayon. 'Di ba? Yari si Digong. No? Ngayong absuelto na si Leila de Lima. Bakit? It's payback time. Talagang ganun. 'Di ba? Grabe ho ang ginawa nila rito kay Leila de Lima ha. Dahil sinampahan na nila ng kaso na wala namang matibay na basihan. Ginawan pa nila ng kabastusan. Yung sex video daw ni Leila de Lima dahil lamang sa po siya ay tinuturing nilang immoral, may jowang driver, 'di ba? Binastos nila ng todo-todo ang pagkatao nito. Na tanging kasalanan niya kay Duterte ay naging human rights lawyer siya at iniimbestigahan niya ito noong 2011 pa. At ngayon minalas dahil nagkataon naging presidente si Duterte dahil po naman din sa atin, tapos si Leila de Lima, naku, nakasabayan niya sa politika, 'di ba? Kaya nagkataon may mga hudas tayong mga kababayan. Hmm. Eto, sabi ni Digong no'n, "Here is an here is an immoral woman flaunting. I would never state here uh, that the driver gave the money to her, but by the looks of it, she has it." Ayan ang nagpahirap dito namumuliti ka pa, posturing when you yourself has a very sordid personal and official life. 2016 August, 'di ba? Tinatrabaho niya ng siraan si Leila de Lima. Na siya naman pong bumenta sa sambayanang Pilipino. Grabe, 'di ba? Pero ano nga po ba ang ibig sabihin nitong tinatawag na na demurrer? Ito ang ibig sabihin ng demurrer. Okay, ang demurrer po, ito po yung isang klase ng petition na hinihingi nito o kino-question nito yung kumbaga yung visa o kuwenta ng well, yung value, yung kakayanan to convict, ng ebidensya ng kabilang panig. Ngayon yung request nila ay hinihingi nila na tignan niyo naman yung klase ng kanilang ebidensya muna. Kung sapat ba para magkapag-convict ng akusado para mai-convict nila ako. Kasi kung hindi naman sapat ang ebidensya na 'to para i-convict ako, what's the use na mag-hearing pa tayo? I-dismiss niyo na yung kaso sa pangkalahatan. Okay, dalawa ho kasi ang scope ng demurrer. Merong general, yun na pangkalahatan na ito gaya sa kanya, meron naman pong for specific lang. So bago pa tayo mag-trial, fa-file ng demurrer, no, do'n sa ebidensya. Para 'pag nakita ng korte, ay nonsense 'tong ebidensyang 'to, tanggalin na natin. Waste of time, 'di ba? No. So kanya po, nag-grant po ito si si Leila de Lima. At naku, malaki yung problema ngayon dito ni Duterte. I hope na-gets po ang ibig sabihin ng demurrer. Hey, eto ngayon, naku, yung mga senador noon at ngayon na mga bumoto para matanggal si Leila de Lima sa Justice Committee. Ito yung sinasabi ko masyado tayong maging mapaghusga, 'di ba? Papaano kung yung tao pala ay inosente? Kaya nga merong presumption of innocence. Pero anong ginawa ng mga 'to? Nagpaniwala o natakot kay Duterte, kay Daddy Diggs. Ayan si Nancy Binay, ine-explain po nila why they voted to oust Leila de Lima. Hindi ko alam ngayon anong klaseng pagmumukha at kapal ang kanilang ihaharap kay Leila de Lima. 'Di ba? So we have Nancy, sabi niya, on the grounds of personal principle and in pursuit of truth and objectivity. Manny Pacquiao, I move that the chairmanship and members of the Committee on Justice be declared vacant. Gago ka. Siya ho yung salarin dun kumbaga kasi nga si Manny Pacquiao alam nila medyo may pagkaengot-engot. So siya po yung inassign nila na magsulong ng motion. So, anong nangyari? Minove niya naman po. Sinecond the motion ng mga demonyo.
Tapos inayunan nila ng botohan. Eh, di declared vacant nga, lagas lahat. Pero kahit na yung ibang mga pumabor, ano 'tong mga 'to, member din ng committee, 'di ba? Gano'n nila trinabaho, 'no? Gano'n sila nagpaniwala kay Digong. Kasi po, natatakot din yung mga 'yan. Baka mamaya, dahil nga po perpekto, kumikinang ang Duterte administration noon, noong mga panahon na 'yan, sa pagiging, malinis, pagiging, tapat sa bayan, 'di ba? Baka madamay sila, hindi na sila maiboto sa darating na halalan. Now, sabi ni Alan, kitang-kita ang bias ng ilang senador laban sa krusada ng Pangulo. Oh, di ba? The Senate is being used to mislead uh, the public and the international media. Next. Ito namang si JV, we member of the majority are concerned of the effects of the continuous efforts to destroy President Rodrigo Duterte. Rintek ka, JV? Talagang Digonians ka talaga, no? Sabi niya naman ito ni, uh, Win. Under the leadership of Senator Leila de Lima, the Committee on Justice had become a hollow vehicle for the fulfillment of personal political vendettas. Ito si Grace. I believe that the case should be heard without the suspicion of bias against the chair or any of the committee members for that matter. Medyo maganda yung kanyang rason. Ito, si Soto naman. I urge my fellow senators not to use their committees as a venue to besmirch anyone, to remain impartial, and do not allow anyone to use our chamber for grandstanding and mudslinging. Kasi nga si Leila de Lima, talagang palaban noon na binabanatan si Digong. Yan. Habang siya po ang committee chairperson ng Justice Committee. And then si Joel Villanueva, sabi niya, the issue is serious and she's drugging us all. Hudas eh. Hindi ba't magkakapartido to? Sila ni Joel Villanueva. Oh, si Testa Boy. And she's drugging us all. She did not follow some of the rules of the committee. Ito naman, si Migs Subiter. We need impartial chairman who conduct public hearings efficiently and fairly. Parang 'pag binaliktad natin ito, ang, matuwid ay si Duterte. Si Duterte ang fair. Gano'n, 'di ba? If some persons want to expose certain issues about the president, their proper recourse is to impeach him. File an impeachment case. Yung mga katangahan o kagaguhan nito ni Mig Zubiter, ah, alam naman niya na puwedeng ngang idaan 'yan sa committee, puwedeng idaan 'yan yung yung ano expose puwedeng idaan 'yan sa committee hearings or sa privilege speech sa session nila. Yung pinagsasabi nito na dapat i-impeach ni Leila de Lima, 'di ba? That is one way kung gusto mong patalsikin 'yun. Pero ito yung mga kaya sabi ko kanina, gaano kaya ang kapal ng pagmumukha, kung hindi uso ang salitang sorry, kung hindi magiging applicable para sa kanila yon, ganong kapal ng mukha ang ipakikita nila ngayon. Korte na ang nagdesisyon. Pinagbigyan ang kahilingan ni Leila de Lima na ibasura ang kanyang mga kaso dahil tinignan nila kung may wenta ang ebidensya, wala palang wenta, 'di ba? Ang dami na nga mga nag-atrasan, mga puwersa lamang daw para sila ay tumistigo laban sa kanya. Oh, ang wala lang pong testigo silang nilabas dito yung sex video, na namulot sila sa porn site, siguro mga addict sa porn site yung mga 'yan, tapos tinapal nila yung mukha ni Leila de Lima. Oh, 'di ba? Putragis. May plano pa nga dati, ipi-play pa raw sa Congress, o sa Senate yata, sa hearing. Yung mga kabastusan, 'di ba? Alam niyo na may pinagmanahan. Kung ano yung leader, gano'n din yung, mga minions. Eto, sabi ni Leila de Lima kanina, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan nyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libong mga Pilipino ang pinaslang nila noong nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila, yung iba nga hindi pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot
na pagpapatupad ng batas. Isa po ako sa mga nakadanas niyan ng walang katuturang pagpapakulong. Oh, 'di ba? Isipin mo naman ang tagal ng panahon, 'di ba? Takot din yung mga piskal eh. Takot din yung judge kay Duterte. Ano nangyari? Ang tagal, hinintay pa yung Marcos administration. Hmm. Siguro tatakot tong mga 'to baka pagka kumontra sila sa gusto, mapersilapid sila, 'di ba? Eto pa, sabi niya, eto si Riza naman, si Riza Baby. "We need to focus our attention on those who have wrongly accused her." Naku, patay kayo digong. Ma malas mo digong. Ano 'to, puwede ho kasing balikan si Duterte rito, si Digong, at saka yung iba pang mga kasama nila rito na nagdemanda sa kanya. So, ang mangyari ngayon nito, kaninong warrant of arrest po ang mauunang dumampot kay Digong? Eto bang, warrant of arrest ng ICC o yung, local warrant mula po sa ikakaso nito ni Leila de Lima kina Digong? Madadamay at madadamay siya dito, hindi lang ang Justice Department, hindi lang ang SOLGEN kasi siya yung pinaka-ano, pinaka-Panginoon, ng mga 'to, eh. Kanyang kagustuhan 'yan. 'Di ba? Grabe yung paninira niya kay De Lima nun, na sinunod naman itong dalawang loko-loko. Kahanga-hanga po naman talaga ang galing sana nito ni Soljen kay Kalida. Kaya lang, naku, 'di ba 'pag mali, mali, 'wag dapat sundin. Ito sabi, "We call upon the authorities to pursue and hold accountable those who have perpetuated these unfounded allegations." Mali ka naman rito, Risa. Kinakailangan ni Leila de Lima magsampa ng kaso. Sabagay, Risa Baby is not a lawyer. Now, justice must be served in those who have wronged her, and our legal system must face the consequences of their actions. Alam niyo ho, meron po ritong ano kung tutuusin, na in aid of legislation. Dapat ang gawin nila rito ay magpasa sila ng batas na kung saan magiging gabay ng mga korte natin. Nauna ninyong titignan ng piskal pa lamang gaano ba katibay talaga ang ebidensyang isinampa sa inyo. Okay, sa piskalya pa lang for the determination of probable cause, 'di ba? Dapat gano'n, hindi yung, ang tanong lang, posible kayang ginawa niya 'yan? Um, Tingin ko oo, pero yung ebidensya mahina pala kaya ang piyansa. Kapagka mahina ang ebidensya, basura niyo na. Alam niyo na palang mahina, because in criminal cases, mga kapatid, dapat po ito mapatunayan beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang halong pagdududa, 0.00001% man. 'Di ba? So pagka mahina, dismiss niyo na kaysa bigyan niyo pa ng bail recommendation. Oh, patay kayo ngayon dito, Digong. Naku, sana ituloy niyo 'to. Okay, 'yun. So ang aabangan na lamang po natin ngayon dito ay, tawag diyan, ah, kailan, ano ang kasong isasampa ni Leila de Lima. Number one po rito is the, malicious, ah, persecution. Puwede po niyang isampa 'yan. Ilang kasong isinampa sa kanya, so maliwanag na maliwanag, ito po talaga ay malisyoso. Merong purpose talaga na siya po ay sirain, and therefore puwede po siyang humingi diyaan, isa po ng disbarment ni Digong, at nung mga abogado na talagang trumabaho sa kanya para sirain siya, at ipa-disbar na rin niya yung mga humawak ng kaso, yung mga nag-imbestiga diyan sa Department of Justice, 'di ba? Dahil sinunod nila yung kagustuhan ng isang tao kahit naman na mali. Alright? Alright. Okay, so iwan muna natin 'to. And again, I would like to congratulate, Leila de Lima dahil po, alam niyo na. Okay, sige po, teka tingnan tayo ng mga comments siyempre.